ka-popcorn! So, nabalitaan nyo din ba? Yung dumalaw daw ito si Madam Rosmar kay Diwata at namahagi daw ng 5 million worth of gifts and cash. Napakaswerte naman talaga ni Diwata. Talagang ang dami, buong-buhos talaga ang blessings para sa kanya. And mostly ng mga content creators na dumadalaw sa kanya at kinukolab siya, ay talaga namamahagi ng tulong. It's either in kind or financial. Katulad na nga lang itong si Vice Ganda, si Ivana Alawi, at kamakailan nga lamang ito si Madam Glenda de la Cruz na may-ari ng Brilliant Skin Essentials na katunggali nitong si Rosmar. Now, ito si Rosmar, dito tayo, siya yung pag-uusapan natin ngayon kasi alam naman natin kung gaano ka-generous ito si Rosmar. Kung kilala na natin siya way back pa nung pandemic, talagang masasabi natin na talaga may basilak na puso ito, si Madam, sa pagtulong sa mga mahihirap. Most especially nung pandemic, talaga nag-focus siya sa pagtulong din sa mga bata. Kasi ang pinamigay niya nung time na yon is different kinds of diapers and different kinds of milk. Tapos, nagbukas din siya ng community pantry nung time na yon. At na-share nga niya nung time na yon, wala na daw siyang gaanong pera. Kasi nagbi-business lang siya. Tapos meron lang siyang naipon na konti. And then siya din mismo, syempre, meron din siya pangangailangan dahil pandemic yun, di ba? Lockdown tayo nung time na yun. Syempre, wala naman tayong assurance sa ating financial status. So siya, ganun, despite na pandemic, talagang tinaya niya yung kanyang pera para makatulong sa kapwa. So, imagine that, di ba? Talagang nag-focus siya sa pagtulong. Talagang sure na sure ako na kaya binabalik sa kanya ng universe ang lahat ng generosity niya is because, grabe, sobrang wala talaga siyang halos itira sa sarili niya nung time na yon. At naikwento niya yon. Nai-share niya yon in public na talaga naman binalik agad ni Lord na walang kaabog-abog. Di ba? As in, hindi lang times 3. Alam natin kung gaano kayaman si Rosmar ngayon. At ito na nga, kasi sa totoo lang, si Rosmar kasi, palapatulan talaga yan. Diba? Yung pagkamaldita niya is minsan lumalabas dahil sa mga nakairingan niya, yung mga ibang CEOs. Syempre, pagpareho din kayo ng linya, diba? Siguro ito talaga, masyado lang talagang competitive ito si Rosmar pagdating sa negosyo. Kaya, dumadating sa point na nagkakaparinigan sa social media, ganyan, nagkakapersonalan. Pero syempre kasi 'di ba nobody's perfect naman, 'di ba? Karamihan sa atin talaga may kamalditahang taglay, 'di ba? Siguro kay Rosmar ganun lang, palaban lang talaga siya and very competitive. And itong tulong niya, sorry sa mga na fanay ni Miss Rosmar. Pero hindi itong vlog na to is not meant to bash her. I actually adore her. Actually, despite doon sa mga kamalditahan niya sa mga ibang CEOs na nakaaway niya, I cannot hate her because I know behind that kamalditahan is merong magandang kalooban itong tao na ito. So, itong mga sasabihin ko lang, ito lang naman yung observation ko, which is not naman offensive. Siguro kahit na mapanood to ni Rosmar, hindi siya ma-offend, ganyan. And, sorry sa mga bashers, kasi minsan may mga basher ako, pero hindi ako nagbabasa ng comment. Minsan, finifeed na lang sa akin ng mga admin, at saka nung owner nitong channel na to, finifeed na lang sa akin na ang dami daw bashers, ganyan. Pero kasi hindi ako pala patulad siya, hindi ako palabasa ng comment, ganyan. So, mag-aaksaya lang talaga kayo ng panahon. Napansin ko kasi, every time na merong paandar ito si Miss Glenda de la Cruz, ng Brilliant Skin Essentials, which is nakairingan ni Miss Rosmar before, na matindi talaga yung away nila to the point na na-hospital itong si Miss Glenda dahil sa stress, dahil sa parinigan nila sa social media. Alam to ng mga marites dyan. So, every time na may pandar to si Miss Glenda, talaga mas hinihigitan pa talaga ni Rosmar. Yan ang upon observation ko. Ito bang ginawa ni Rosmar na ito ay para mas higitan pa yung binigay ni Glenda. Although alam ko naman na talagang siguro or pwede din na naunahan siya ni Miss Glenda na magbigay ng tulong, 'di ba? Kaya ganito yung
obserbasyon ng ibang mga marites kagaya ko, 'di ba? Na parang ayaw talaga magpatalo ni Miss Rosmar. Anyways, eto na nga, kasi nabalitaan natin na eto si Madam Glenda ay nagregalo ng brand new na sasakyan dito kay Diwata. 'Di ba? At ito talaga si Rosmar, hindi talaga siya nagpadaig. Nagregalo siya ng bahay, 1 million worth of cash, and binigyan pa niya ng, pina-airconan pa niya yung area kung saan nagre-rest itong si Diwata kapag napapagod siya sa kanyang paresan. Now, kaya ako nasabi na parang hinihigitan niya is because alam naman natin na yung mga paandar minsan ni Ma'am Glenda ay talagang hinihigitan talaga ni Rosmar at sinusundan niya yon, yung kumbaga parang ginagaya niya in a way yung mga paandar ni Miss Glenda, tapos hinihigitan niya yun. Like, for example na lang itong birthday concert ni Miss Glenda sa Araneta Coliseum, kung natatandaan niyo yun, nagpa-schedule din ng lola niyo na mag-concert sa Araneta Coliseum, Rosmar version. And then, ito pa, kapag ka merong mga paandar or promos, yung kanilang mga produkto, mapapansin niyo na parang may pagkakahawig, di ba? Katulad na lang nitong pa-scoop, alam niyo yung scoop sa TikTok ni Madam Glenda. Kung tutusin si Madam Glenda yung isa sa pioneer na gumagawa nun, di ba? Sa mga beauty product line. And then, nag-follow through din ito si Rosmar, di ba? Ganon din yung ginawa niya. At marami pa sa mga promotional nila na kemerut dyan, hinihigitan ni Rosmar yung mga ginagawa ni Miss Glenda. That's why nasabi ko yun, kasi this time, hanggang kay Diwata, hanggang sa pagtulog, talagang hinigitan ni Miss Rosmar yung nagawa ni Miss Glenda. Pero it doesn't matter anyway, as long as nakatulong sila pareho, ang ganda kasi, di ba? Magandang gesture yon, nakaka-inspire. Ang maganda pa na ginawa ni Miss Rosmar ay binigyan niya ng extra na pagkakakitaan to si Diwata, na sinabi niya na darating yung panahon kasi hindi naman laging malakas ang paresan. So, dapat may extra kang pinagkakakitaan at binigyan nga niya ng mga produkto itong si Diwata para mag-sell siya, para ibenta niya doon sa kanyang store. Grabe, sobrang nakakabilib, no? Nakakabilib itong mga tumulong kay Diwata. Talagang, actually, deserve niya rin ito kasi vibe ko sa pagkatao ni Diwata ay may mabuti siyang puso despite the fact na ganun yung pinanggalingan niya, hindi siya gumawa ng masama. Kasi diba, usually kapag kayo mga nasa laylayan, hindi ko naman nilalahat, no? Pero kasi pagka sobrang hirap na nung buhay mo, minsan hindi mo naman maano yung sarili mo na gumawa ng hindi maganda dahil nga sa gutom, 'di ba? Dahil kailangan ng pera. O kaya minsan may sakit pa yung kamag-anak, kailangan ipagamot. Alam mo, hindi mo sisisi yung ibang tao na minsan nakakagawa sila ng mali dahil nga ganun. Dahil kailangan nila ng pera. O pangtawid gutom, ganyan. Pero ito si Diwata talagang hindi niya ginawa yun. So saludo ko sa kanya kasi as in na humahanap siya ng mga sideline para pagkakitaan at unti-unti nakapag-ipon siya. Imagine, no, kakaunti, kakarampot na pera niya, doon nagsimula ang paresan na sobrang dinudumog ng tao ngayon.